Mabuhay Pilipinas! Ayan, nandito na naman ako kasi nanggigigil ako sa isang marites na komentaryo or opinion ng isang kongresista na bigotilyo, which is si Congressman Paulo Ortega ba yun? Anyway, nagmamarites, minamasama yung pagmamalasakit na nabigyan si Senator Rodante Marcoleta at ginagawa ng issue na may closeness na daw si Senator Rodante Marcoleta at saka si VP Sara. Kasi binigyan ng hopya at binigyan ng cheeseburger. Gutom ka ba nun, Kong Ortega, the time? Inggit ka? Paano kung kami naman mag-issue sa'yo or gawan ka namin ng marites? Close kayo ng mga maletagang. 'Di ba? Alam mo, gamitin mo yung pag-iingay mo sa tamang paraan. Antay-tahimik nyo sa flood control project. Pwede ba? Pag-usapan nyo 'yan. 'Di ba? Mag-special session kayo about it kung talagang ang iyong layunin is ikabubuti ng bayan at mamamayang Pilipino. 'Di ba? Ang galing-galing. Parang galing-galing mo lang marites eh. Pag-usapan mo ang flood control scam project. Bakit? May maleta po ba kayo? Nagtatanong lang po ako. Kasi, issue sa'yo yung cheeseburger at saka hopya. Pero hindi sa'yo issue yung flood control scam project. Na trilyon na pinag-uusapan natin ngayon na ninakaw sa kaban ng bayan na walang napuntahan. Sige nga, mas maniniwala pa ako kung ang pag-uusapan mo is yung flood control scam project. Hindi yung magmamarites ka at gagawan mo ng issue na nagbigayan ng cheeseburger at saka ng hopya issue. Issue sa'yo. Ang galing no? Ang galing. Ang talino. Talinong issue. Mas issue sa'yo yon kesa dun sa flood control scam project. Mag-ingay ka tungkol dun. Kung talagang hindi ka kasabwat, pag-usapan mo yun. Bakit takot na takot kayong pag-usapan yun? Bakit dinadivert yung mga issue? 'Di ba? Sana wala kaming makitang flood control mo. 'Di ba? Na bogus. Sana wala ka. At sana din, talagang hindi ka kasali sa maleta. Yun lang. Okay? Gamitin mo yung ingay mo. Pag-iingay mo sa tamang paraan. Sa kapakanan talaga ng taong bayan. Pag-usapan mo ang nakawan sa flood control project, PhilHealth at kung ano-ano pang na walang pondo ng bayan. Bye. Klaruhin natin to yung tungkol sa video, Yung tungkol sa video sa hearing ni VP Sara. Kung panonoorin mo lang yung parte na nagsasalita si VP Sara na kung mamatay siya ay may papatay. Meron siyang kinausap na papatay. Part lang yun ng video. Ang gustong mangyari ng prosecution, yun lang ang presenta. Ang gustong mangyari ng depensa, yung kabuuan. Ano yung pagkakaiba? Kung parte lang, nakatutok lang doon sa nagsasabing merong threat o may conditional threat. Pero kung ipapakita ang buo, makikita doon kung ano yung konteksto bakit niya sinabi yun. Na may nagtanong, nagsalita si Zuleika Lopez, etc. bago magsalita ng ganon ng Vice Presidente. Precisely yun ang ginamit ni Attorney Narvasa during the cross-examination kay Kalilong. Nabigla si Kalilong nang ipinakita yung video ni Zuleika Lopez. Hindi niya ini-expect na gagawin yun ng defense. Kita niya na yung picture. And besides, given na yun, maraming nakakaalam, sinabi talaga ni VP yun. Pero ang tanong, does it constitute a crime? Does it constitute an impeachable offense? Di ba? Sabi ko nga, ulitin ko, maraming mga Pilipino ang may gusto sa sinabi ni Cara David na kanyang wish. At kasama doon yung mga taong yun na binabanggit ni Vice President Sara. Di ba? Wish ko lang